Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. As always, kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan at ligtas po tayong lahat guys, no? Especially po yung mga kababayan po natin, mga kapwa OFW, na nandyan po sa bansang Israel. No? Alam naman po natin ang mga nangyayari ngayon. So, dasal at dobling ingat lang po tayo guys. Okay? So, ngayon guys, no, gusto ko lang pong gawa ng reaction. Ito nga pong live ni Kuya Bal kaninang gabi, October 10, 2023, kung saan may nabanggit po siya no, tungkol nga po doon sa mga sponsors na gumagawa po ng bigay-bawi. No? Ngayon guys, bago po natin gawa ng komento, ito pakinggan muna natin sandali ang binanggit po ni Kuya Bal. Okay? So ito po yun. Yung pong ating pong ibang sponsor, mga kalingap, mga kaibigan, na 50,000, 100,000 po. O higit pa doon sa mga tutulong po sa ating mga pabahay kung gusto nila pong ipasok po sa foundation. Meron niyang resibo, mga kalingap. Ano po? Ipagka malaking pera po, mga kaibigan, at gustong itulong sa pabahay po, mga kalingap, hanggat maaari po mayroong resibo ng foundation. Para walang bawian. Ay, mahirap bawiin pagka mayroon ng resibo. Pero pagka yung gayaan lang, usapang kanto, ay mga kalingap, mga kaibigan, no? Pag hindi pa nagagamit, binabawi ang kwarta. Halimbawa, nagbigay ka ng 100,000 sa ganitong project pabahay. Kapag yan po'y may resibo na ng Val Santos Matubang Linga Foundation, hindi mo na pwedeng bawiin ang pera mo. Sapagkat naresibuhan na po kayo. May pagkagayan po na usapang kanto. Ano po? Tapos gusto mong bawiin ang pera, ay hindi pwede yan. Yung pong nagbigay po ng 1,000 pesos sa asosasyon at kayo po'y naresibuhan na, hindi pwedeng makuha ang kwarta. Sapagkat may resibo po yan. Ano po, para mas malinaw sa inyo. Lahat po ng nagbigay ng kwarta sa ECBP, yan po ay may resibo na. Tapos, gusto mong bawiin ang 1,000 pesos. May resibo na yan. O kunin mo ang resibo dito. Diba? May mga resibo lahat yan. Kasi merong, Kuya Bal, gusto kong bawiin yung 1,000 ko. Aruroy. Ay, paano yung resibo mo? Illegal yan eh. Meron yung BIR. Every month po, ang ating pong samahan, association po natin, ay nagre-report po sa ECEC at BIR. Tapos, yung kwarta mong 1,000, babawiin mo. Hindi pwedeng ganon. Yan po illegal, mga kalingap at mga suking tigpaminaw. Sa ating pabahay po, pag ito'y malaki pong amount, 50,000 pesos, 100,000, hanggat maaari po, ipasok namin sa foundation.
para wala nang bawian. Binigay mo na, babawiin mo pa. Anong klaseng tulong yan? Mabuti po't wala pa sa foundation yung hindi na resibuhan. Kung naresibuhan, giatay na. Saan mo dalhin husgado at reklamo? Pag may resibo na po yan, yan po ay hindi na pwedeng bawiin pa. Mga kalingap at mga suking tigpaminaw. Ayan, so nabanggit po ni Kuya Bal, guys. Once ang isang sponsor o isang donor ay nagbigay ng donation at naipasok po ito sa Kalinga Foundation. Let's say, nagbigay ang isang sponsor ng 50,000 para sa pabahay. At naresibuhan po yon. Maaaring natanggap niya o hindi, pero nagawa ng resibo, nakafile lang po, ay hindi mo po pwedeng bawiin. Okay? Una po guys, gusto ko lang pong pag-usapan itong resibo. Gaano ba kahalaga ang resibo? Okay. Actually, ang resibo guys, isa po yan sa legal requirement ika nga sa atin. Okay? Na once na nagbigay ka ng donasyon, mas maganda kung mayroon pong resibo. Dahil magagamit mo po ang resibo. Saan mo po pwedeng gamitin ang resibo? Okay? Kung nagbigay po tayo ng donation guys, at merong katibayan, merong resibo na nagbigay po tayo ng donation, yung mga resibo, pwede po nating gamitin yon sa mga transaction po natin sa gobyerno. Let's say, magbayad ka ng tax, no? Sa atin po kasi, once na nagdo-donate tayo sa foundation, sa mga charity, meron po tayong tax deduction. Dahil nga, meron kang proof na nagbigay ka ng donation sa mga charity organization o charity foundation. So, malaking bagay po yon. Okay? Kaya ganun po kahalaga ang resibo. Meron tayong tax incentives, no? Pagdating sa araw kung saan magbabayad tayo ng tax. Real estate tax o kung ano man tax po yon na gagawin natin sa atin, meron po tayong discount. So, ganun po kahalaga ang resibo. Saan pa natin pwedeng gamitin ang resibo? Okay? Para po yan sa transparency at accountability. Now, sa part po ng foundation, magagamit po nila yon sa kanilang accounting, no? Ito yung mga transaction natin, ito yung mga natanggap natin, base doon sa resibo. Ito yung total amount. So, transparency and accountability, doon po ang magiging basis. Yung mga resibo na natanggap po nila. And then, pagdating po sa auditing, okay, reporting and auditing, sa part po ng foundation, mahalaga po ang resibo. And then, isang purpose din po guys ng resibo ay yung documentation. Okay? Documentation ng grupo nyo. Meron kayong records ika nga na ito yung resibo natin sa binigay nating donation sa Team Kalingap ngayong buwan na to. So, yun po ang kahalagahan ng resibo. Ngayon, doon naman po sa binanggit ni Kuya Bal guys, na once na nagbigay tayo ng donation o ang isang donor halimbawa, hindi lang po sa Team Kalingap. Ito, applicable na po ito guys, no, sa lahat po ng organization o ng foundation. Once na nabigay po tayo ng certain amount, no, na dinonate natin sa isang foundation at may resibo, hindi po natin yan mababawi, no, without the consent ng foundation. Okay? Halimbawa, nagbigay ka sa ABS-CBN Foundation o GMA Foundation ng 50,000 halimbawa. Na-issuehan ka ng resibo, hindi mo na yan basta-basta mabawi. Okay? May certain circumstances lang siguro kung saan pwede mong bawiin yung dinonate mo na amount sa isang organization o charity foundation o tao man sa Pilipinas. Ito po yung mga pwedeng basihan ika nga na pwede mong mabawi. Una guys, kung ang pinagbigyan mo ng pera, foundation man yan o individual, ay nalalaman mo o meron kang legal na katibayan na yung pinagbigyan mo ay engaged po sa kalukuhan, pandaraya, ika nga. O di kaya yung organization ay engaged sa mga kalukuhan, okay? Ika nga, hindi po nagamit sa maayos yung perang binigay mo. Ginagamit po nila sa kalukuhan, okay? Fraudulent activities. So, ika nga, meron kang legal basis kung saan pwede mong bawiin yung pera mo. Okay? Pangalawang reason guys na pwede mong bawiin yung dinonate mo kung meron kayong mutual na kasunduan. Okay? Kung nagkasundo kayo, halimbawa itong pera na to ay idodonate ko para sa ganitong purpose. Pabahay halimbawa. Ngayon, hindi matutuloy yung pabahay for some reason, no? Hindi matutuloy.
So, ika nga, gentleman's agreement na lang po yun doon sa sponsor at saka sa tao na tumanggap ng donation. Ganun pa man, kailangan pa rin pong idaan sa legal procedure kasi nga may resibo na. At sa nabanggit nga po ni Kuya Bal, once na nagbigay ka ng donation at may resibo, yung mga resibo, sinasubmit po yan sa BIR. And then, pangatlong exception guys, kung bakit pwede mong bawiin yung binigay mong donation kapag mayroon kayong kasunduan no, sa deed of donation na hindi nasunod. Halimbawa, ang isang donor nagbigay ng lupa halimbawa sa isang foundation. Ang purpose po ng donation ay para po sa simbahan ika nga, no? Nag-request ang foundation doon sa may-ari ng lupa, okay, bilang donor, na yung lupa na yun, 200 square meters, para po patayuan ng simbahan. Pero ang ginawa po ng foundation, instead po na patayuan ng simbahan, ay ginawa pong grocery. Halimbawa lang po, no, ginawa pong grocery. So, ika nga, kung ano po yung kasunduan nyo ay hindi nasunod. So, ang sponsor o ang donor, meron po siyang legal basis na bawiin yung kanyang dinonate kasi hindi po nasunod kung ano po yung terms. At ang pang-apat po na exception guys na pwede pong magawa ng donor na bawiin yung kanyang donation kapag meron po siyang order ng korte. Ika nga, pumunta na siya sa korte at na-convince niya ang korte na meron siyang karapatan dahil nga may mga violation na hindi nasunod doon sa kanilang kasunduan. So, pwede po siya makakuha ng court order para makuha po niya yung kanyang dinonate. So, yun po ang mga exceptions para mabawi po ng isang donor o sponsor yung kanyang dinonate na amount. Ika nga guys, in conclusion, hindi basta-basta makuha ng isang sponsor o donor yung kanyang dinonate sa isang foundation o isang organization kapag meron po itong resibo at meron kayong agreement. Okay? Hanggat wala namang na-violate doon sa agreement, ay hindi mo po talaga makuha hanggat walang consent ng organization o ng foundation na mabawi mo po yung pera. So siguro guys, ang isang possible sigurong gawin ng isang sponsor, no? Wag naman mangyari. Pero just in case talaga may isang donor halimbawa, no, nagbigay ka ng malaking amount, tapos nagkaroon ka ng pangyayari sa family na talagang matindi ika nga, no, na to the point na wala kang choice kundi bawiin yung dinonate mo, no? Sa ganong situation, kausapin mo yung pinagbigyan mo ng pera. Ika nga, makiusap ka na lang doon na nagkaroon ka ng problema, matinding problema, na no choice ka kundi bawiin yung binigay mong pera kasi nga kailangan mo. Sa ganon siguro, ika nga mutual understanding na lang, agreement na lang para mabawi yung pera. Kasi without the consent talaga ng foundation o ng organization ay hindi mo po basta-basta mabawi kung na-issuehan ka po ng resibo. Kasi magka-problema po kasi sa resibo, magka-problema ka po sa BIR at saka sa Securities and Exchange Commission. Hanggat wala ka namang legal basis at wala namang ginawang masama itong foundation, hindi po ganong kadali. Although possible, pero yun na nga po yung mga nabanggit kong, yun lang po yung mga nabanggit kong reason na meron kang legal basis. Hanggat wala kang legal basis, ang magagawa mo lang po ay makiusap doon sa binigyan mo ng pera mo. Na kung pwede, bawiin mo muna kasi nga po nagkaroon ka ng matinding problema, financial problem. So yun lang po guys ang ating comment dito nga po sa live ni Kuya Bal. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutan na i-subscribe at paki-like din po guys ang video na ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. At huwag din po natin kalimutan guys na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate The Vlogs. At bago ko po i-end itong video na ito, meron lang po akong isa-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.